sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Kuya Daniel Razon, si Angela Lagunzan at si Rina Villamor Camara. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Panukalang batas na magbibigay ng libreng matrikula sa mga estudyante sa state universities and colleges nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkuha ng mga atleta bilang technical assistant for special activities ng Bureau of Customs, pinanindigan ni Commissioner Nicanor Fealdon. Proposed tax reform package ng Duterte administration posibleng maisabatas sa unang bahagi ng taong 2018. Mga dokumentong susuporta sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno inihingi ng VACC sa Korte Suprema. Umano'y libingan ng pinapatay ng pamilya Paruhinog sa isang barangay sa Osami City, sinimulan ng ipahukay ng PNP. Insurance ng Uber sa mga pasahero nito, limitado. Aksidenteng dulot ng drunk driving at driving under the influence of drugs, hindi sakop ng insurance. Huling batch ng Discovery On-Ground Auditionees nagpasiklab sa Baguio City. Una sa ating mga balita, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang panukalang batas na magbibigay ng libreng matrikula sa mga estudyante sa state universities and colleges o SUCs. Nagpasalamat naman ang mga mambabatas na nagsulong ng free SUC tuition bill dahil malaki ang maitutulong ng bagong batas sa mga kabataang Pilipino. Ito ang balita ni Maki Libradillo. I am pleased to announce that last night, August 3, 2017, the President signed into law the enrolled bill. Tuloy na ang pagbibigay ng libreng matrikula sa mga estudyante sa state universities and colleges at maging sa mga vocational school sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Menardo Guevara, nilagdaan kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act kasunod ng pakikipagpulong nito sa kanyang mga economic advisor. Bagamat tutulaan niya ang mga ito, naniniwala ang Pangulo na may malaking epekto ang bagong batas sa pag-unlad ng Pilipinas. Free tertiary education in state universities and colleges is a very strong pillar or cornerstone of the President's social development policy. So he weighed everything and came to the conclusion that the long-term benefits that will be derived from a well-developed tertiary education on the part of the citizenry will definitely outweigh any possible short-term budgetary challenges. Pinasalamatan naman ni Senator Bam Aquino, principal sponsor at co-author ng naturang panukala ang Pangulo sa paglagda sa free SUC tuition bill. Ayon naman kay Senator Joseph Victor Ejercito, sa wakas ay mabibigyan na ng pagkakataong makapag-aral ng libre ang mga deserving students na naka-enroll sa SUCs. Para kay Senator Vicente Soto III, isang mahalagang araw ito para sa educational system ng bansa habang maituturing naman itong isa sa mga legacy ng Duterte administration ayon kay Senator Francis Escudero. Bunsod nito, kailangang ayusin ng Kongreso ang appropriation ng 2018 proposed budget upang mapondohan ang bagong batas. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nagdiwang naman ang grupo ng mga estudyante at guro sa pagkakapirma ni Pangulong Duterte sa free tuition law. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Libreng edukasyon! Walang koleksyon! Walang koleksyon! Tagumpay para sa grupo ng mga guro at estudyante ang pagsasabatas ng libreng matrikula sa mga pampublikong kolehiyo at universidad sa bansa. Nagpupugay tayo kay Pangulong Duterte dahil pinakinggan po niya at pinanigan ang panawagan, ang tunay na panawagan ng mga kabataan, ng mamamayan
Nabawasan nila ang kanilang isipin kung saan kukunin ng pambayad sa matrikula at iba pang bayarin sa kanilang pag-aaral. Tulad na lamang ng UP student na si Aima Dumado, 7,000 piso ang matitipid kada semestre. Kahit ganun po kasi medyo mahirap pa rin po maghanap ng pera pambayad. Habang 30,000 pesos per semester naman si Zen Jimenez. Maraming gastusin. Tapos yung lola ko rin may sakit. Pinagkakasya, parang sakto-sakto talaga yung budget namin. Ayon kay Kabataan Party List Representative Sara Ilago, nasa 1.8 million na mga estudyante ang makikinabang dito. Ang 50,000 dito ay nag-aaral sa mga campuses ng University of the Philippines sa buong bansa. Ayon kay UP Chancellor Michael Tan, nasa 1 bilyong piso ang nakokolekta ng buong UP system mula sa matrikula at miscellaneous fee. Ngayon, completely free na yan. Mas malaki ang subsidy, mas malaki talaga ang kailangan gawin. You owe it to the Filipino people, no, with this new law. Samantala nangako naman ang grupo ng mga guro at estudyante na babantayan pa rin nila ang pagbabalangkas ng implementing rules and regulations ng naturang batas. Gayun din ang pondo na ilalaan dito ng pamahalaan. Ayon kay Congressman Tino, nasa 15 billion pesos ang inisyal na kailangang pondo sa pagpapatupad nito, habang nasa 10 bilyong piso naman ang para sa subsidiya ng mga private colleges and universities. Sa nakaraang budget hearing sa Kamara, walang pondo na inilaan sa free tuition. Subalit ngayon ay mapipilitan anya na pondohan na ito ng pamahalaan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Posibleng maisabatas sa unang bahagi ng 2018 ang isinusulong na tax reform package ng Administrasyong Duterte. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin kontrobersyal ang probisyon na nagpapataw ng dagdag na buwis sa mga produktong petrolyo at sweetened beverages. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinakamalapit na pwedeng maisakatuparan nito at maisabatas, when will that be? Well, ang gusto nila is late by the end of this year, pero tingin ko more of first quarter next year. Posibleng masimulan na ngayong taon ang pagtalakay sa tax reform package ng Duterte administration. Ito ang pinahayag kanina ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Sani Angara sa programang Get It Straight with Daniel Rason. Anya, kaya nilang tapusin sa komite ang pagdinig dito sa susunod na buwan. Gayunman, hindi niya maipapangako na ang buong orihinal na bersyon nito ang maipapasa. Hindi talaga mangyayari yun. Pero yung diwa nung panukala na kailangan tulungan ng ating gobyerno, palakasin yung pondo niya at bigyan ng tax relief o tulong yung ating mga pangkaraniwang empleyado na hindi kumikita ng malaki. Nahihirapan pa rin anya ang komite sa ilang mga kontrobersyal na probisyon ng panukala, tulad ng panukalang taasan ng 2 hanggang 3 piso kada litro ang mga produktong petrolyo sa unang taon ng implementasyon nito. Kasama rin sa pinag-aaralang mabuti ay ang pagpapataw ng dagdag buwis sa sweetened beverages. Lumalabas kasi na aabot ng hanggang 10 piso ang itataas na mga ito sa ilalim ng naturang panukala. Sabi nga nila, this is a health measure. Paano naging health measure yan kung pareho ang trato? Hindi nakabase sa laman na asukal. Kasabay ng pagpapasa ng kontrobersyal na panukalang reforma sa pagbubuwis ay babantayan din nila kung tama at maayos ang pangungulekta ng buwis ng Bureau of Internal Revenue. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaasahang ihahain na sa mga susunod na araw ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay dating senatorial candidate Attorney Larry Gadon, desidido siyang ireklamo sa mababang kapulungan ng Kongreso ang punong maestrado kapag nakakuha na ng matibay na ebidensya. Ito ang balita ni Grace Cassin. Nag-iipon pa ng mas mabibigat na ebidensya si Attorney Larry Gadon laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno para sa impeachment complaint na nakatakda nitong ihain sa Kamara. Noong Miyerkules, hindi niya naihain ang kanyang complaint dahil may hiling umano sa kanya ang mga nakausap niyang kongresista. Nung oras na yun, meron na agad 2 gustong pumirma. Pero sabi nila sa akin, mas maganda ito kung maraming kaming pipirma, at least mga 20. Kabilang ang hindi umano tamang pagdedeklara ni Sereno ng kanyang pag-aari sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang basihan ni Attorney Gadon ng isasampang impeachment complaint. Subalit ayon naman kay Majority Floor Leader Congressman Rudy Fariñas, nabasa niya ang complaint ni Attorney Gadon at tanging mga balita lamang sa dyaryo ang basihan nito sa kanyang mga aligasyon.
Kaya naman pinayuhan niya ito na humingi sa Korte Suprema ng mga dokumentong magpapatunay sa kanyang akusasyon laban sa punong mahistrado. Una nang sinabi ni House Committee on Justice Chairman Congressman Ray Umali na magdudulot lang ito ng delay sa mga panukalang batas na dapat unahing ipasa sa lower house. Madiderail ang aming legislative agenda, yung gusto natin na ma-reform yung criminal justice system, again, will be put to the backseat. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Humingi ang Volunteers Against Crime and Corruption sa Korte Suprema ng kopya ng mga dokumento na susuporta sa impeachment complaint na inihain nila kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sumulat sa Korte Suprema ang mga complainant sa impeachment laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno upang humingi ng kopya ng mga dokumentong binabanggit sa kanilang reklamo. Kabilang na dito ang kautusan sa pagbuo ng Judiciary Decentralized Office at Regional Court Administration Office sa Visayas at ang memorandum ni Justice Teresita Leonardo de Castro na kumukwestiyon sa pagkakatalaga sa hepe ng Philippine Mediation Center at pagbibigay ng travel allowance sa staff ni Sereno. Ayon sa abogado ng VACC, minabuti nilang hingi na ang mga dokumento upang wag na itong isabpina ng Kamara. We do this the right way and the least intrusive way. That is by pleading the court to issue these documents. These are documents anyway are already identified in our complaint. This is in the interest of justice. Dati na rin anya itong nangyari sa impeachment noon kay dating Chief Justice Renato Corona kung saan ibinigay ng SCN Bank ang mga dokumentong sinampina ng Kamara. We believe in the high sense of justice of our Supreme Court and Bank. That's why we took this initiative to plead the court and bank for these documents. Ayon pa sa abogado, masusi na ring inaaral ng ilang kongresista ang kanilang reklamo at malaki ang pag-asang may mag-i-endorso na nito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Pinanindigan ni Customs Commissioner Nicanor Faildon ang pagkuha niya bilang Technical Assistant for Special Activities sa mga atleta na nasa Bureau of Customs o BOC. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pinag-aralang mabuti ni Customs Commissioner Nicanor Faildon ang pagkuha ng mga dating professional basketball at volleyball player bilang customs agents. Sa katunayan, isinangguni pa nila ang bagay na ito sa Commission on Audit. Anya wala naman umanong nakitang mali dito ang COA, kaya itinuloy niya ang plano. Ilan sa mga ex-PBA player na nasa payroll ng BOC bilang Technical Assistant for Special Activities at Intelligence Officers, sina Kenneth Duremdes, Marlo Aquino, Edward Joseph EJ File, Jerome Ejercito at Bernzon Franco. Kasama rin sa listahan ang kilalang volleyball player na si Alaysa Valdez. Naninindigan naman si Commissioner Faildon na sila ay under contract of services at hindi regular employees ng kawanihan. Ipinaliwanag din ng Customs Chief na qualified ang mga ito sa pwesto sa ilalim ng special activities ng Customs. This is a group of effective communicators to bridge this gap between the Bureau of Customs and the Filipino people. This is not something that we are hiding. I do not see why some sectors are trying to put some malice in this very, very necessary program for the Bureau. Dahil naihayag ng kasama ang mga atleta sa Intel Group ng Customs, pinag-aaralan na nila na ilipat ang mga ito. Ayon naman kay BOC Chief of Staff Lawyer Attorney Mandy Anderson, may mandato ang BOC na kumuha ng mga tao para sa kanilang personnel development and training. Congress itself grants us budget for personnel development and training. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sa kaugnay na balita, live nating makakapanayam si Customs Commissioner Nicanor Faildon. Magandang gabi, Commissioner. Magandang gabi po at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa UNTV. Commissioner, bigyan niyo lang kami ng konting background, no? Unang-una, ano po ba ang purpose kung bakit niyo kinuha itong mga atletang ito? Kagaya nung report nyo kanina ay medyo maliwanag po yun, but they have several tasks to do. Yung ating mga basketballistang ito ay pagkatapos kasi namin pag-aralan,
ano ba ang sitwasyon ng Bureau of Customs? Ang Bureau of Customs ay isang ahensya ng gobyerno na na-isolate na sa society natin. Pag sinabi mong customs, isa lang iniisip ng tao, corrupt na tao yan. Okay, so ibig sabihin yan, kung isang bureau official ka at idulog mo sa taong bayan ang hinaing ng Bureau of Customs, walang makikinig sa'yo, hindi lang walang makikinig sa'yo, babatuhin ka pa. So sa reforma ang gusto natin ipatupad dito, yung utos ng presidente ay reformahin yung bureau. Kailangan na muna natin na iparating sa taong bayan ito kasi walang reforma sa anuman ahensya ng gobyerno na magtatagumpay kung hindi ito suportahan ng tao. Ngayon, ang sunod na question kasi dun is, paano susuportahan ng taong bayan ang reforma sa Bureau of Customs kung hindi nila ito naiintindihan? So ang sunod is, paano nila ito maririnig? Kailangan natin yung mga effective communicators, kagaya nitong mga PBA players na to, na dating PBA players na to. Milyon-milyon po ang kanilang mga tagahanga. So, pag sila ang magsabi ng, kagaya ng sinasabi nila tuwing tapos yung laro at nananalo kami, parating yung napapansin doon na sinusuportahan po namin, suportahan po natin ang reforma ang ginagawa sa BOC. That's why doon sa UNTV Cup natin, dito sa ating serbisyong bayan Cup, ay yung pangalan namin ay BOC Transformers. The purpose talaga is para baguhin yung mga dapat baguhin dito sa Bureau of Customs. But again, ulitin ko, isa sa mga tasking nila rito, kasi iba't iba po yung tasking nila, ay yung paglalahad sa taong bayan at ng mga reformang ginagawa natin at paglalapit sa BOC sa kalooban ng ating mamamayan. Kasi talaga, ako man mismo, bago ako nag-assume sa opisinang ito, marinig ko lang yung BOC ay nagagalit na ako. Kasi ang sumasaksak sa isip ko, mga corrupt kayong, mga loko kayo. Commissioner, ito oo o hindi lang po Unang-una po, ito po bang mga atletang ito ay na-procure po ba, dumaan sa procurement ng BOC? Hindi po sila empleyado. Okay. Contract of service po sila. Ngayon po... ibig sabihin, hindi sila, walang employee-employer relationship. Yung kanilang serbisyo ngayon ay meron siyang hangganan, 6 na buwan lang. So pagdating ng araw na hindi na natin kailangan yung kanilang serbisyo, ay hindi na natin i-renew. So wala po silang status na empleyado. So itong mga iba't iba nilang ginagawa, yung una, yung naipaliwanag ko. Pangalawa nito is, meron kasing personnel development program ang bawat ahensya ng gobyerno. Kaya itong BOC kasi is law enforcement agency. Kailangan natin ng physical fitness program. Pagpasok ko dito, walang isang grupo o division dito sa BOC na nangangasiwa niyan. So kailangan natin ng isang scientifico at subok na pamamaraan ng physical fitness development. So ito yung isang kanilang ginagawa dito. Tinitrain nila yung ating mga personnel doon sa physical fitness aspect ng ating mga empleyado rito. So isa po yun. Pangatlo na kanilang ginagawa is umiikot po sila sa buong bansa para habang nagko-conduct po sila ng sports development program doon sa mga community na talagang dina-avail yung ganyang programa, ay kumukuha po sila ng feedback. Ano ba ang sentimento ng tao sa BOC? Tapos ito ay binapagbalik nila dito sa Manila, ay ibinibigay nila sa atin para i-analisa natin. Kasi hindi natin ma-address ang isang problema kung ito ay hindi natin naririnig, nalalaman. Pag taga-BOC po kasi ang kaharap ng tao, ni ayaw magsalita. Yes. Kasi galit siya kagad eh. Pero itong mga ito, leaders, icons ito doon sa kanilang field of expertise, yung pagiging basketballista nila, mga icons ito eh. So pagdating doon sa mga community, kung anong sabihin nila, meron makikinig. At kung anong openness ng mga tao sa kanila, ay nakukuha nila yan eh. So nakasuot sila ng BOC, Transformers, so yung mga tao nag-open up sa kanila. So marami pong datos ang nakukuha natin sa taong bayan na nakakatulong dun sa pag-address natin ng mga
problema dito sa BOC. So yan po yung pangatlo ng kanilang ginagawa. Pang-apat is, bawat ahensya kasi ng gobyerno na nagpapatupad ng batas o law enforcers ay meron silang unit o opisina na nangangasiwa dun sa pakikipagsalamuha sa community o sa stakeholders. Sa armed forces, ang tawag namin dun, Civil Military Operations Group. Dito sa BOC, we enforce laws. Ngayon, dahil wala tayong tao na nakikipag-usap at nagpapaliwanag nito sa mamamayan, ay lumalayo ang loob. Hanggang yun talaga, napakalayong loob ng mga mamayan sa BOC. Tukuyin na natin ng isang example. Itong Balikbayan Box. This is part of enforcing the law. Yung mga iba't ibang reglamentos doon. Wala kaming unit na nagpapaliwanag nito sa taong bayan. So ito yung mga tinututukan nila. Katunayan, may iba sa kanilang naglabas na po ng information infographics tungkol dito sa Balikbayan. By tomorrow or Monday, lalabas na naman po uli yung mga ganitong videos na ang mga actors natin ay itong mga icons na to. So they have so many tasks to perform dito sa BOC. Hindi lang yung paglalaro dun sa season ng UNTV Cup natin. But konti lang naman dun sa rule nyo, tatlo lang yung pwede maglaro at the time. O dalawa yata. Tapos the rest are our employees. So yung bulk of the players, hindi po naman yan lahat ay professional players. Lahat po yan ay mga pulis natin, mga empleyado sa iba't ibang ahensya ng BOC. Commissioner, so ang ibig niyo po sabihin, lahat po ng justification nito above board yung kanilang pag-hire bilang technical assistants. So kung ganun po, paki-confirm lang po kung confirmed naman po ito ng Commission on Audit, no? Dahil syempre kumukuha sila ng sweldo, 20,000 to 40,000 yata ang kanilang binibigay na sweldo sa kanila. So ito naman po ay lahat ay audited po ng Commission on Audit. Tama po? Opo, kasi bago naman namin sila hinire, ay ako mismo ay sumulat sa COA requesting for a meeting with the Commissioner Aguinaldo, and then when the schedule was fixed, pumunta ako doon kasama kong 3 abogado ng BOC at we sat down and discussed this. And then we were informed that there is no legal impediments to hire them, provided of course they will perform duties commensurate to their job. In fact, itong and then sa ating mga mamamayan, 3 buwan lamang po si Alyssa sa BOC nung several seasons back ng B-League. And then yun lang po nagkaroon tayo ng volleyball team. Wala na po tayo na ulit na volleyball team. Itong ating UNTV Cup ay nakaisang season na po tayo. So, yung ibang mga player na to, nung nakita na nila yung trabaho dito sa BOC, ay gusto na nilang manatili at mag-perform ng other BOC jobs aside from that personnel development, physical fitness, yung paglalaro nila during the season, and community relations. Aside from that, they want to be more active in other functions of the Bureau. In fact, nagtitraining na po yung iba na ibang kakayahan para mas versatile sila sa mga trabaho dito sa Bureau of Customs. So ito ay hindi ito itinago. In fact, sinangguni ito sa COA bago natin isinagawa. In fact, itong 3 mga sikat na PBA player natin, sa dami ng tinatrabaho nila dito at sa ganda ng resulta ng kanilang trabaho, I honestly believe underpaid po sila. Kasi talaga pong hindi naman ganun lang kababa ang sinasahod ng mga ganitong mga icon ng sports natin. They can merge anywhere and perform a job na madali nilang maitawid because of their stature, because of their popularity. So, what we are paying them, itong dalawa kasi, 3 months lang si Alyssa, itong dalawa na lang nandito, they're the ones getting the highest pay at 50,000 per month, is underpaid pa po yan dun sa result ng kanilang contribution sa Bureau of Customs. Commissioner, sa tingin niyo po ano pong magiging kahinatnan nitong congressional inquiry? Magkakaroon po ba kayo ng mga pagsiwalat ng mga kongresista talagang naglalabi sa inyo dahil yun yung sinabi niyo sa mga press statements niyo before? So ito po ba ay magiging
alas po ninyo laban po dun sa may mga nagbabalak na patalsikin daw kayo dyan sa pwesto? Ako naman ayaw ko ma-distract talaga yung itong mga pagdinig. So, I want to focus on the issues at hand. Yung, kasi nung congressional hearing, sinabi ko naman sa kanila, let's have a executive meeting and I will tell you the names. Ayaw naman nila akong bigyan ng executive meeting. So, I will always be ready to tell that. But mas possible, I do not want to mix it up with the ongoing inquiries of the Senate and the Congress so that we will stay focused dun sa issue, itong issue ng drugs. I want the truth to come out. The Filipino people deserves the truth here. That's why I even wrote a letter to the President for the President to form a body that will really investigate this up to the last detail para talagang malaman ng taong bayan ano ba talagang katotohanan nito. Hindi lang yung katotohanan, pero pati na rin yung masaliksik kung bakit ganito kahina ang kakayahan ng Bureau of Customs para pagtulong-tulungan natin, baguhin, improve. At ang mamamayan talaga at ang ating Kongreso at Senado ay malaki ang kanilang partisipasyon sa pagre-resolva ng ating mga problema dito sa BOC. Last na, Commissioner, no, ano po yung mga magiging mensahe ninyo doon sa mga gustong ipoliticize po yung inyong mga ginagawa dyan sa Bureau of Customs? I do not want to see it that way. I think this is just part of the process, democratic processes of our institution. These are established procedures. So they have the legal. That's why I welcome it. I welcome every investigation. I welcome every inquiry. And I believe this is their mandate. This is their job. So they have to do it. And I commend them for the extensive investigation they are conducting so that the truth will come out. Maraming salamat, Commissioner Nicanor Faeldon ng Bureau of Customs. Susunod sa ito ang balita. Umano'y libingan ng pinapatay ng pamilya Paruhinog sa isang barangay sa Osami City, sinimulan ng ipahukay ng PNP. AFP Chief of Staff General Eduardo Año dumalaw sa mga sundalo sa Marawi City. Operasyon laban sa mga terorista sa lungsod nasa last lap na. Hiling ng mga residente na makabalik sa Marawi hindi pa maaaring pagbigyan kahit pahupa na ang tensyon ayon sa Armed Forces of the Philippines. Posibleng isulong ni Senador Sonny Angara na amyendahan ng ilang probisyon ng Balikbayan Box Law kung sakaling magmatigas pa rin umano ang Department of Finance o DOF sa interpretasyon nito sa batas. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Hindi sang-ayon si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sonny Angara sa interpretasyon ng Department of Finance sa ilang probisyon ng Customs Modernization and Tariff Act. Ayon sa Senador, base sa naging implementing rules and regulations sa probisyon ng duty and tax-free balikbayan boxes na limitahan lamang sa 150,000 pesos kada taon ang halaga ng goods na maaaring malibre sa tax. Ang interpretasyon po ng Department of Finance is isang beses mo lang pwedeng i-avail yan. Kung in-avail mo na 3 times, kailangan within the limit ka of 150,000, which is not the intention of the law. Paglilinaw ni Angara, ang tunay na intensyon ng batas ay payagan ng mga Pilipino sa abroad na makapagpadala ng hanggang 150,000 pesos na halaga ng package sa isang taon. Nangangahulugan niya ito na maaari silang magpadala ng hindi hihigit sa 450,000 pesos worth of goods bawat taon. Kaya naman kung magpapatuloy niya ang hindi pagkakaunawaan ukol dito, isusulong niya na amyendahan ito. Sa lingwahe din, kung talagang magmatigas ang executive sa kanilang interpretation, we might have to do an amendment. Samantala, sa naging investigasyon ng Senado sa usapin ng pagpasok ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu sa bansa, malinaw anya na may pagkukulang ang Bureau of Customs dito. May valid point ang PIDEA dahil
under the drugs law, talagang kailangan involved sila sa walang adulteration of the evidence. Ang nangyari, pinasukan ng customs yung warehouse, mga dumaan yung 8 oras bago tinawagan yung PIDEA. Sa ngayon, hinihintay pa rin ni Senator Angara ang mga paliwanag ni Customs Commissioner Nicanor Faldon sa usapin. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa ibang balita, pinirmahan na rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang maging ganap na batas ang mas pinalakas na Anti-Hospital Deposit Bill. Dito papatawa ng mas mahigpit na parusa ang mga ospital at klinik na maniningil ng deposito at tatangging magbigay ng lunas sa mga pasyenteng may emergency cases at may malalang karamdaman. Sa ilalim ng batas, ang sino mang medical practitioner o empleyado ng ospital o medical clinic na lalabag dito ay maaaring patawan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na buwan at 1 araw at magmumulta ng mula 100 hanggang 300,000 piso. Pinuntahan ng mga pulis ang isang barangay sa Osamis na umano'y pinagtatapunan ng bangkay ng mga pinatay ng pamilya Paruhinog. Samantala, sinampahan na rin ng kaso ng DOJ ang magkapatid na Paruhinog sa Osamis Court. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Sinimula ng ipahukay ng Osamis PNP kaninang umaga ang umano'y lugar kung saan ibinaon ang mga pinapatay ng mga Paruhinog sa Purok 1 Barangay Cogon, Osamis City. Ayon kay Barangay Chairman Leonardo Macayra ng Barangay Cogon, inirereklamo sa kanyang tanggapan ng ilan sa mga residente ang masangsang na amoy sa lugar. Hindi ko alam kung mayroon bang itinapon dyan na tao. Ang ako lang narinig sa mga residente dito na mayroong mabaho sa hangin. Hindi nila makita na mayroong tinapon na tao. Dahil dito, agad na pinatambakan ni Macayra ng lupa ang naturang balon. Ayon naman kay Police Chief Inspector Jovi Espinido, dito dinadala ng mga Paruhinog ang kanilang mga pinapapatay. So yun talaga ang lagyan nila pagka yung biktima ng robbery or madalhin nila dito na walang mga hindi taga rito, magdududa sila na asset ng gobyerno, mga intelligence, so doon na, doon dito na ilagay. Yun nga mga biktima nila, dadalhin dito, dudahan nila kung sino ka, hindi malaman kung saan yung address mo, dalhin ka rito. Pati yung tao nila, basta dudahan nila, dito na. Matapos mahukay ng bako ang naturang balon at isa pang pinagtatapunan ng basura, wala pang nakitang buto ng tao o anumang pagkakakilanlan. Di pa matiyak kung nasa loob ng sako at kinakailangan pang busisiin ang mga nahukay na lupa. Ayon sa isang residente, aabot umano sa 60 feet ang naturang balon. Dagdag pa ni Espinido na bukod sa Barangay Cogon, mayroon pang isang lugar na umano'y ginawa ring libingan ng mga Paruhinog. Samantala, sinampahan na ng Department of Justice o DOJ ng patong-patong na kaso ang magkapatid na Nova Princess at Rinaldo Paruhinog Jr. Nakitaan ng sapat na basihan para kasuhan ang magkapatid ng illegal possession of firearms and ammunition at possessions of dangerous drugs. May dagdag kasong illegal possessions of explosives si Rinaldo na nakuhanan umano ng granada noong raid. Ayon sa DOJ, hindi lisensyado ang magkapatid na mag-ari ng anumang baril pero nasamsam sa kanila ang mataas na kalibre ng baril. Nasamsam din ang shabu mula sa raid. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Osamis City. Inilagay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin si Osamis City Councilor Ricardo Paruhinog alias Arthur Paruhinog at pinababantayan ang posibleng pagtakas nito palabas ng bansa. Isa ang konsehal sa mga subject ng search warrant na isinilbi ng PNP CIDG Region 10 sa mga miyembro ng pamilya Paruhinog noong linggo. Hindi naabutan ng mga otoridad si Ricardo ngunit na-recover sa kanyang bahay ang sari-saring baril at bala. Ayon sa DOJ, kasalukuyang iniimbestigahan ng konsehal at hindi malayong magtago ito sa batas kaya't minabuti nilang maglabas ng lookout bulletin order. Nakumpiska ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Anti-Transnational Crime Unit ang ilang matataas na kalibre ng baril sa isang bahay sa Cavite kaninang umaga. Ito ang balita ni Monokson.
Sinalakay ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit ang isang bahay sa Carissa Homes, Tanza, Cavite, kaninang alas 6:30 ng umaga. Ang target, ang 40 anyos na si Rogelio Bargoso na residente sa naturang lugar. Nakuha sa kanyang bahay ang isang AK-47, isang 12-gauge shotgun at isang 45 kalibring baril at mga bala. Aminado naman ng suspect na sa kanya ang mga baril at sinabing nasa trucking business siya kaya niya binili ang mga ito. Before kasi pwedeng may nag-offer sa akin na pwede naman bumili. So bumili at saka yung akin namang area, remote area. Under threat ka ba? Wala naman sir. Actually, simula na nabili ko yan, hindi ko pa nailabas sa bahay yan. Ang pagsalakay ay batay sa ipinalabas na search warrant ng executive judge ng Regional Trial Court ng San Pablo, Laguna matapos ireklamo ang suspect na nag-iingat ng sari-saring baril. Meron kasing report na nakarating sa PNP na merong mga na iniingatang mga hindi lisensyadong baril. Di umano ang suspect. Kaya based doon sa validation, meron nga mga baril. No? Kaya nag-apply ng search warrant ng CIDG sa San Pablo. Sasampahan ng 3 counts ng paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition si Tabanao. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Inatasan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa pagkakaaresto kay Prison Guard 1 Ernesto Junglay Jr. kahapon ng umaga. Nakuha sa gwardya ang isang malaking plastic sachet na naglalaman ng nasa 100 gramo ng shabu habang kinapkapan ng tauhan ng PNP staff sa gate ng Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Muntinlupa City Police Station at nahaharap sa kasong possession of illegal drugs. Ayon pa sa kalihim, hindi nila kukonsentihin at tiyak na mapaparusahan ang ganitong mga gawain ng kanilang mga tauhan. Positibo ang Armed Forces of the Philippines na matatapos na ang isinasagawa nilang operasyon laban sa teroristang Maute sa Marawi City sa lalong madaling panahon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nasa last lap na ang operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa teroristang Maute sa Marawi City. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, ito ay base sa assessment na ginawa ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año nang magtungo ito sa Marawi noong isang araw. Masasabi natin, and even to the satisfaction of the Chief of Staff himself and the members of the J-Staff who were with him doon sa pagbisita na ito, yung ipinisentang plano sa kanya, maganda, and he was optimistic na matatapos na ito natin sa lalong madaling panahon. Gayunman, tumanggi ang opisyal na bigyan ng specific date kung kailan ito eksaktong matatapos upang hindi aniya ma-pressure sa pakikipagbakbakan ang mga sundalo sa ground. It is very clear to our soldiers, sailors, airmen, marines, and policemen there na ang ating mission ay kailangan nating matapos sa lalong madaling panahon na without having to cause undue or unnecessary loss of lives and limbs. Sa 73 araw ng bakbakan, nasa 45 sibilyan na ang namamatay. 1,724 naman ang nailigtas. 600 matataas na kalibre ng baril ang nakumpiska. 522 ang napapatay sa mga terorista at 119 naman sa panig ng pamahalaan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Hindi pa maaaring pagbigyan ang hiling ng mga residente na makabalik sa Marawi kahit pahupa na ang tensyon ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ito ang balita ni Mackie Ibradilla. Hindi pa 100% ligtas ang sitwasyon sa Marawi City kahit na nabawi na ng mga tropa ng pamahalaan ang malaking bahagi nito. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, nagkalat pa din ang mga improvised explosive device na narecover ng mga sundalo mula sa Maute terrorist group. Bunsod nito, hindi pa rin ligtas na bumalik ang mga residente sa kani-kanilang bahay. The constant request of the residents to come back to their homes in order to start building their lives is something that we are all raring to give
but we cannot as of the moment because of these challenges. Umapela rin si Padilla sa mga ito na bigyan pa sila ng konting panahon upang maisagawa ang clearing operations. Nagsabi po tayo na pwede na po kayong bumalik at pwede na pong isaayos lahat. Makakasigurado kami na ang pagbibigay ng abisong yan ay batay po sa pagkakaroon ng pagkakompletong pag-clear sa buong kalooban ng Marawi. Wala nang itinakdang deadline ang AFP sa kanilang mga tauhan upang tapusin ang pananakop ng Maute sa lugar. Ngunit mahigpit anya ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte na isaalang-alang ang kaligtasan ng mga bihag na hawak ng teroristang grupo at hanggat maaari ay mabawi ng buhay ang lahat ng mga ito. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Labing-dalawang bahay ang nasunog sa Maynila kaninang madaling araw. Tinupok din ng apoy ang ilang silid-aralan sa Dacanlao Elementary School sa Batangas kagabi. Samantala, pinaiimbestigahan na ng Department of Justice o DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI ang pagpatay sa dating journalist na si Michael Marasigan at kapatid nito sa San Juan City kagabi. Ito ang balita ni Victor Cosare. Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pagpatay sa dating journalist na si Michael Marasigan at kapatid nito sa San Juan City kagabi. Si Michael at ang kapatid nitong si Christopher ay pinagbabaril ng riding in tandem criminals habang nasa loob ng kotse pasado alas 6 kagabi. Dead on the spot si Michael habang ang kapatid naman nito na si Christopher na isang negosyante ay naisugod pa sa ospital ngunit binawian din ng buhay bandang alas 9 ng gabi. Na-recover sa crime scene ang 30 basyo ng bala ng 9mm at 4 na slugs ng kalibre 45 na baril. Si Michael ay naging editor ng Business Day at Business World Online. Ikinalungkot rin ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang pagpanaw ni Michael na kanyang communications consultant. 12 bahay ang nasunog sa Singalong, Maynila kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Dahil gawa sa light materials ang mga ito, mabilis na kumalat ang apoy. Kaya naman agad itinaas ng Bureau of Fire Protection sa 5th alarm ang sunog makalipas lang ang 30 minuto. Kaya ganun kalaki, nakikita nyo naman, light materials. Meron isang junk shop dyan, which junk shop is puro combustible. Tinatayang 26 na pamilya ang naapektuhan ng naturang sunog. Isang bumbero ang nasugatan sa kamay habang rumiresponde. Habang hinimatay naman ang isang babae dahil sa suffocation, sanhi ng makapal na usok. Tinupok ng apoy ang 4 na kwarto ng grade 3, isang room ng grade 6 at school canteen ng elementary school sa Calaca, Batangas kaninang umaga. Sinasabing nagsimula ang apoy sa school canteen at mabilis na kumalat sa mga katabing kwarto dahil gawa ito sa light materials. Tumagal ng 1 oras ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. 20 fire truck ang mabilis na rumisponde upang apulahin ang apoy at maiwasang madamay pa ang ibang classroom. Posibilidad po, una po ay yung pong naiwan niluluto sa kantin. Pangalawa po yung halimbawa po ay kuryente, baka po na-overload. Hindi pa masabi ng BFP kung magkano ang kabuuang halaga ng mga nasirang kagamitan. Sa ngayon umaapila ng tulong ang pamunuan ng eskwelahan sa lokal na pamahalaan ng Batangas. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Naaresto ng pulisya at militar ang tinukoy na suspected bomb expert ng New People's Army o NPA sa bayan ng Quezon, Bukidnon. Ito'y matapos sa magkapalitan ng putok ang panig ng 403rd Infantry Battalion, Philippine Army at Quezon Police Station laban sa mga rebelde. Kinilala ni 4th Infantry Division ang suspect na si Roel Calolot na umano'y bomb expert at isang Ramil Cololot. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 19 na improvised explosive devices, small version ng rocket-propelled grenade, caliber 40, mga bala ng AK-47 rifle, bomb paraphernalia at 2 laptop na mayroon umanong laman ng mga planong pag-aatake sa Northern Mindanao. at 11 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan,
kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Insurance ng Uber sa mga pasahero nito, limitado. Aksidenteng dulot ng drunk driving at driving under the influence of drugs, hindi sakop ng insurance. Huling batch ng Discovery On-Ground Auditionees nagpasiklab sa Baguio City. Dumating na ang ilang foreign ministers ng Southeast Asian nations na dadalo sa isasagawang ASEAN Minister Meeting simula bukas mula sa Pasay City. Ito ang balita ni Maki Libradilla live. Maki, go ahead. Yes, Attorney Reg, isa-isa na ngang dumadating sa Pilipinas ang mga delegado ng 50th ASEAN Summit. Kabilang sa mga ito, sina Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusoglu at Jokseng Pehinlim ng Brunei Darussalam. Dumating din ngayong hapon si Myanmar Foreign Minister Hiau Tin. Samantala, isang welcome dinner para sa mga ito ang isasagawa sa Grand Plaza Ballroom Sofitel sa pangunguna ni Foreign Minister Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Bukas naman, sisimulan na ang 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting o ang plenary session ng mga ito. Ilalunch din ng ASEAN Institute for Peace and Reconciliation publication sa kanilang tema na Principles, Mechanism and Practices of Peace and Reconciliation Process. Samantala, inaasahan naman na magiging mainit ang talakayan ng mga delegado kaugnay sa missile test ng North Korea. May ilang foreign ministers din ang nagbigay ng suhestyon na tanggalin na ang North Korea bilang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ngunit ayon kay Secretary Cayetano, mabigat na hakbang ito at hindi nakasaad sa panuntunan ng ASEAN ang expulsion ng membership. Attorney Reg, ayon kay Secretary Cayetano ay kukunin niya yung consensus ng iba pang ministers bukas at baka daw mahati sa dalawa yung opinion ng mga ito. Maaaring may magsabi daw na kapag umulit na mag-missile test at umulit na magkaroon ng threat itong North Korea, ay bigyan na ng ultimatum itong North Korea na tanggalin na bilang member ng ASEAN. At baka naman daw may magsabi rin na kapag tinanggal naman ang North Korea sa ASEAN country ay baka mas lumala ang problema dahil tanging ASEAN Summit lang ang dinadaluhan na forum ng North Korea kung saan nagkakaroon ng dialogo ang iba pang bansa para maiparating sa kanila ang iba't ibang mga concern. Attorney Reg? Maraming salamat, Maki Libradilla, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa Binyan, Laguna kagabi. Samantala, tinulungan din ng grupo ang dalawang nasugatan nang bumangga ang isang motorsiklo sa pampasaherong jeep sa Pampanga. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Sa Laguna, nagtamo ng mga gasgas sa braso at tuhod ang driver ng motorsiklo na si Rainier Igson at ang angkas nito na si Epipani Kusipag matapos bumangga sa tricycle sa National Highway ng Barangay Canlalay, Binyan, Laguna alas 9 kagabi. Ayon sa driver ng tricycle, mabilis ang takbo ng motorsiklo kaya nito nahagip ang kanyang sasakyan. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay tumanggi nang magpahatid sa ospital ang mga biktima. Sa Pampanga,
Tinulungan naman ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang nasaktan sa aksidente sa Barangay Dauma, Balacat City sa Pampanga kagabi. Ayon sa 20 anyos na si Daryl Isip, pauwi na siya ng bahay sakay ng minamanehong motorsiklo nang bigla na lamang huminto ang isang pampasaherong jeep upang magsakay ng pasahero. Nabigla siya kaya bumangga sa huliang bahagi ng jeep ang kanyang motorsiklo at inabot ang papasakay na pasahero. Nagtamo ng malaking sugat sa kaliwang pisngi si Daryl at iniinda ang pamamaga ng kaliwang bahagi ng ulo. Habang ang pasahero na si Arvin Meramonte, 22 anyos, ay nagkasugat sa kanang binti. Kaagad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang dalawa at saka dinala sa Mabalacat District Hospital. Kasama ang Pampanga News and Rescue Team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Pinabulaanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang naging pahayag kahapon sa Senado ng kumpanyang Uber kung saan sinabi nito na sakop pa rin sila ng Passenger Accident Management Insurance Agency o PAMI. Ito ang balita ni Joan Nano. On Uber po, just to be clear po, all Uber trips, all Uber cars have PAMI insurance. Kahit po wala po silang Provisional Authority or CPC, covered po sila nung government-mandated PAMI insurance. Ito ang naging pahayag kahapon ng kumpanyang Uber sa pagdinig ng Senado kaugnay ng operasyon ng mga Transport Network Vehicle Service. Subalit lumabas sa pagsisiyasat ng LTFRB na hindi nahawak ng Passenger Accident Management Insurance Agency o PAMI ang Uber mula pa noong August 2016 matapos na mag-issue ng moratorium ang ahensya sa pagtanggap ng mga bagong aplikasyon ng TNVS. LTFRB notes that the statement given by Attorney Yves Gonzalez during the Senate hearing is not true. For us, Uber lied. Ayon sa ahensya, sa ngayon ay miyembro ang Uber ng UCPB General Auto Passenger Insurance kung saan mas limitado ang saklaw ng insurance ng mga pasahero. Ayon sa LTFRB, hindi sakop ng insurance ngayon ng Uber ang no fault of indemnity at ang all risk package. Ibig sabihin, kung out of line ang isang pampublikong sasakyan o lasing at nakadroga ang driver na naging sanhi ng aksidente, walang makukuhang bayad mula sa insurance company ang isang pasahero. Mababayaran lamang ang isang pasahero kung walang anumang pananagutan o nadamay lamang ang driver sa aksidente. Dismayado naman ang ilang mananakay ng Uber dahil dito. Hindi yun kasalanan ng driver or ng pasahero, but it is a responsibility kasi ng Uber or Grab na ibigay yung insurance ng pasahero. Kailangan sagot nila lahat. Bago nila pagkakitaan yung tao, kailangan yung safety ng tao, kailangan sagot nila yon. Sa ilalim ng Memorandum Order 2015-28 ng LTFRB o ang 3-year Enhanced Personal Passenger Accident Insurance Program, 200,000 piso ang dapat na matanggap ng pamilya ng isang pasaherong namatay sa aksidente sa pampublikong sasakyan. Habang nasa 5,000 hanggang 100,000 piso naman para sa anumang injury at disability. Ito yung hinahabol namin, the safety of the riding public. Sana maintindihan ng mga tao ito. Sa pagdinig na naganap noong Martes, binigyang diin ng LTFRB sa Uber na sumunod at makipagtulungan sa ahensya upang maisapinal na ang mga regulasyon at patakarang magsasaayos sa operasyon ng mga TNVS. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Andam na ang lokal nga panggamhanan sa Iloilo City sa mahalandumong pagpasiga sa Asian Landmark sa Dakbayan sunod semana. Kini ang balita ni Vincent Arboleda. Sa ika-8 sa Agosto nakatala na ang historical simultaneous lighting sa mga lugar sa pungsod nga nangin kabahin sang ginsaulog nga Association of Southeast Asian Nation o ASEAN meetings. 50 ka ASEAN landmarks nga nangin venue sa nagkalain-lain nga ASEAN meetings and activities ang dululungan nga pasigahon. Kabahin diri ang Iloilo City nga subong pa lang nakapreparar na. They chose Iloilo because of course we hosted 2 of the senior officials meetings and we have been the venue for big conventions na since APEC, since 2015. Ang ASEAN Landmark isa ka lantern nga gindisenyo sang National Commission for Culture and Arts. Himo sa fiberglass nga may mga suga, mga dahon sang anahaw kag mga bulak sang sampagita. Ini ang ginhimo sa mga inmates sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP.
igabutang ang ASEAN landmark sa atubangan sang Iloilo Convention Center kung diin ginhiwat ang pila ka ASEAN meetings. Suno sa City Tourism Department, dako ang mabulig sa pag-umwad sa turismo sa syudad sa pagkapili sini nga mangit isa sa mga host sa makasaysayan nga pagpasiga sang ASEAN landmarks. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Iloilo. Libuan ka mga security personnel gikan sa nagkalain-laing law enforcement agency sa Davao City ang ipakatag sa tibok syudad sa umalabot nga pagsaulog sa Kadayawan Festival. Kini ang balita ni Janice Inhente. Mas hugtan pa karon sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ang seguridad sa adlong pagsaulog sa ika-32nd year Kadayawan Festival. 17,000 ka security personnel gikan sa nagkalain-laing law enforcement agency ang i-deploy sa tibuok syudad. Hugtan ang pagpatuman sa security measures sa mga checkpoints, pasulod og pagawas sa dakbayan. Strikto sab og obligado nga i-check ang mga bag sa matag individual nga motambong sa activity area. Para lang mapaniguro natin yung seguridad at saka successful conduct ng Kadayawan, gagawin ng ating security forces. We will be on double alert by that time. So expectedly, you will be receiving complaints again because policemen will not be going home on regular basis. Padayon sab ang Oplan Bulabog Operation sa Davao City Police aron masiguro nga walay makalusot nga pagpanggubot ug mapugngan ang bisan unsang terrorist act o crime activities sa adlawng pagsaulog. Samtang nagpahimang nousab ang mga otoridad sa katawhan nga makigtimbaya yung pinaagi sa paghatag og impormasyon kung adunay mga namatikdang suspetsyadong butang o elemento. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang prom di karong gabi. Ako si Victor Cosare. Mayong gabi. Nagpasiklab sa pag-aawit ang huling batch ng Wishcovery On Ground auditionee sa Baguio City. Ito ang balita ni Leslie Lungboan. Gaya ng himig ng isang sikat na awit, hindi biro ang pagtuklas sa susunod na online singing sensation. Mula sa Timog, Silangan at Kanluran ay napuntahan na ng Wishcovery team. At para sa last leg ng Wishcovery On Ground audition, nandito tayo ngayon sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Naggagandahang tinig ng mga Wishcovery auditionee ang SM City, Baguio kahapon. Kabilang sa mga nag-audition ay ang 23-year-old musician na si Ina Timoteo. Muling nabuhayan ang loob si Ina na sumali sa singing contest pagkatapos ng ilang taon dahil naiibaan niya ang Wishcovery sa ibang mga kompetisyon. Kasi sa Wish, sa tingin ko, mas may chance po yung mga musicians kasi hindi mo kailangan na magpakitang gilas talaga. Ang kailangan nila yung puso, yung boses talaga. Ang empleyado naman ng SM Department Store na si Cecilio Manzano humabol pa sa audition pagkatapos ng kanyang duty. Itinuturing niyang blessing ang extension ng Wishcovery registration kagabi. Hanggang 5 lang, sabi po nila ikakapasok ko from break po nun. Kaya sabi ko, ay sayang naman po, sabi ko ganyan. Tapos nung lumabas po ako kanina, may tinignan po ako sa area po namin. Nakita ko po hanggang 7, kaya dali-dali po akong pumunta po rito. Full support naman sa kanya ang kanyang co-employees na siyang naghikayat sa kanyang sumali. Super duper saya po yung experience. Actually, okay yung makatali sa audition, worth it na po yan, the best na po yan. 1,500 singing hopefuls ang sumubok ng kanilang kapalaran sa 14 na Wishcovery On Ground auditions. Bukod pa dito ang mga nag-audition online. Ang mga mapipiling pre-qualifier ay tutungtong sa next round kung saan sila ay magkakaroon ng pagkakataong makaawit mismo sa loob ng Wish 1075 booth.
News and Rescue, Baguio City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.